Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beach. Ayan, for today's video, nandito tayo sa harapan. Nandito pala ako sa stock room ko na sa katunayan is tinitingnan natin po yung dalawang litson. Kasi may birthday po sa kabilang bahay. So, imbitado po yung mga nakatira po dito sa banda, yung mga silingan po, mga kapitbahay. Yung nagbe-birthday po is 4 years old, si Soy Soy. So, ayan, kanina pang maaga pa silang nangimbita. Pagkagising po is nangimbita na po sila. At 3 baboy po yung kinatay nila, tapos 2 po yung litson. Yung oras naman po ngayon is alas 4 na. Alas 3:20. So, ang imbitasyon po is hapunan. So, ayan. At busy po sila. Nasamantala po yung litson is luto na. Nandito po sa harapan natin. Ayan po yung litson. 2 piraso. Ayan. Luto na po yan, luto. Tapos nandun sila. Kanina maraming tao dyan na nagluluto. Siguro nandun na sa harapan kasi inaayos na. Dahil papalapit na po yung hapon. Or papalapit na po yung alas 5. So ayan, parang lumalabo po yung natin. Nandito lang tayo sa stock room natin. Nakatatapos lang po natin maligo. Dahil katatapos lang din natin maglaba. Nagligpit po tayo sa mga dapat ligpitin. So katatapos lang po natin. Magre-relax na naman po tayo. So ayan guys, gabi na. Nandito po kami ni Sansan sa munisipyo. Tapat ng munisipyo, naghihintay po kami ng bus. At saka hinihintay pa namin si Papa Beach dahil biglaang uwi po ng Tacloban. Ayan, gabi na. Nakapamerti muna kami. Tapos ayun, tumawag yung pinsan ko dahil nagbakasyon kasama po yung pamilya niya. Pista bukas sa San Jose. Kasama sa kanila. Sabi niya, uwi ka daw. Kasi kompleto sila doon, ako lang po yung wala. So sabi ko, hindi papayag si Papa Beach na ako lang po yung umuwi. So ayan, kasama namin si Papa Beach. Pinadalhan pa ako ng pamasahe. Sabi ko 3 po kami dahil ang kasama ko sana si Ronald. Hindi sumama si Ronald dahil bukas meron po siyang trabaho. So ang nangyari po, si Sansan po yung nasama namin. Ayan po si Sansan. So, inatin muna kami dito ni Ronald. So, si Papa Beach is binalikan. Dahil isang motor lang po yung ginamit. Dahil yung motor ni Papa Beach is ilinak. Dahil dadalhin namin po yung susi. Ayan yung oras po guys is alas 8. Tamang-tama lang po yun. May biyahe mamaya, Patacloban, Bard sa Danau. Ang biyahe po is alas 11 ng gabi. So, bali, dadating tayo bukas umaga, mga alas 7 or alas 6. Mahabol pa natin po yung pista ng San Jose. Hindi pumayag yung pinsan ko. First cousin ko po siya. Side po ni nanay. Kami lang po yung magpipinsan na bali kapatid po ni nanay, yung tatay nila. So, matagal-tagal na din po kaming hindi nagkikita-kita. Siguro mga nung magbagyo Yolanda po, 2013, ganun. Tapos ngayon lang po siya nakabakasyon. Although, palagi naman po siyang nagbabakasyon doon sa San Jose. Siya lang mag-isa. Hindi po kami nagkikita. Tapos ngayon, kasama po niya yung pamilya niya. Dahil lumating po siya sa alumni na dapat po ako. Gusto ko naman pong umuwi ng alumni, umatin. Kaso lang, wala tayong pamasahe. Tapos, kagabi, chinat po ako ng kapatid ko.
sabi niya, nandyan daw kuno yung pinsan namin, nagtatanong daw kung asan ako, tapos kung uuwi daw ako. Sinabi ko na hindi po ako uuwi. So kaninang umaga nandoon po siya sa amin, sa bahay namin. So tumawag naman po yung bunso kong kapatid. So nagkausap talaga kami ng pinsan ko. Ano daw, hindi ka ba uuwi? Sabi ko, wala akong pamasahe. Sabi niya, desisyon, papadalhan agad kita ng pamasahe. Magkano daw pamasahe? Yun. Sabi ko ganito, kung ako lang, ganito lang po yung pasahe. Si Manobits daw, isama mo. Sabi ko, sige. Ilan kayo? Gusto mo uwi dito? Sabi ko, 3 kasi. Yung iniisip ko nga si Ronald, isasama ko. So, hindi naman sumama si Ronald. So, bali, si Sansan po yung naging kapalit na kasama. Ang inaano ko lang po ngayon, dahil yung mga bata doon, puro babae. Tapos, nagiinuman sila, doon sila Christian at saka si Ronald. Pero sabi nila hindi naman daw po magtatagal dahil si Ronald nga is may trabaho bukas, sa alis sila. Nagkataon lang po na birthday po sa kapitbahay namin. So ayun, parang nagkasiyahan. Monitor naman namin po ni Mama Walin. Maalam po ako kay Mama Walin na ganito, uwi muna ako ng Tacloban kasama si Sansan. Yung naaanuhan ko lang yung mga bata. Si Piang hindi pa sumama kasi gusto niya na dito nga talaga mag-aral sa Cebu. Sabi ng mama niya sa susunod na lang. So baka si Rosan is magpunta din dito sa Cebu kasi plano ni Rosan, mga June pa siya punta ng Cebu para kunin si Piang. Nawiwili pa si Piang dito. Tapos, yun nga, biglaang uwi po ng Tacloban. Puyat to the max na naman po tayo ngayon. Ihiga na naman tayo sa sahig ng barko. Ayan na po si Papa Bits. Nakasama din si Papa Bits. Nakauwi din ng Tacloban. Masaya po yan. Nalda. Doy. Ikaw pag ininom dito ura-ura. Kahit mga bata, nagmiminulay agawas. Naghihintay po kami ng bus. Saktong-sakto lang po yun. Yan, si Sansan. Nakabakasyon saglit. Nakabakasyon din. Sabi ko sa kanya, sasama ka, walang mag-aano kila, Creslin. Pinagpaalam ko naman sa mama niya. Gustong-gustong umuwi din ng Tacloban. Kasi June 3, klase na po nila. Ewan ko lang kung mga ilang araw po kami doon. Kasi sabi ng pinsan ko is sa May 28 po yung balik nila ng Maynila. Umuwi siguro siya mga May 21. Hindi ko lang alam. Hindi pa po kami nagkakausap ng maigi. Bukas pa po kami nito magkakausap-usap. Sabi ko sa kanila, sige, kita-kits. So ayun. Yung ginawa ko kanina, naglaba ako, naglinis kasi yun nga, aalis po tayo. Pwede naman po kami kaninang umalis ng tanghali, pero parang na po, parang na po yung oras. So sabi ko kay Papa Bits, gabi na lang po tayo bumiyahe. Man, ganaw, service pala. Nandito tayo sa may munisipyo. Merong pong merong pong laro sa gym, may basketball. Tatlong sunod-sunod na bus yung dumaan, pero punuan po guys. Standing position. +8 Gs pa lang naman. Medyo maaga pa.
Yung kami nga ni May Timang pag-uwi namin, nakasakay kami ng bus mga alas 9 na. Alas 9 na po ng gabi. Alas 11 naman po yung alis ng barko. Abot pa kami sa pag-ticketing area. Punuan yung mga bus na dumaan. Sana may dumaan na kulang yung pasaheros. Or kahit standing position na lang. Kasi sa dry dock lang naman kami bababa. Medyo malapit lang. Iwan ko kung kumain pa yung mga bata kasi nabusog talaga doon sa birthday. Biruin nyo naman, 2 litson. Tapos yung mga bata, syempre, kunti lang po yung kinakain. At saka kahit tayo, sinungaling yung mata at saka bibig natin at saka yung sikmura. Sabi natin, kain tayo ng marami kasi sus, mga ilang subo lang po guys, nabusog ka na agad. Lalong-lalo na po na mainit. Tapos soft drink. Tapos hindi naman umulan. Kahapon lang umulan. Pero sa Tacloban ngayon is maulan daw. Sabi ni Mama Pix. Mormons. Dumaan po. Yan, wingban na lang yung sakyan natin. Pag sumakay naman kami ng taxi, mahal. Kahit dyan lang sa dry dock. 80 po yung pamasahe. Kung magbabas, nasa 40 po. Yan. Nako, yan. Tingnan nyo guys. Standing. Tawa na lang po yung isang pasayeros. Iwan ko bakit maraming pasayeros ngayong gabi. Linggo po ngayon guys. Siguro ko mga po yan, mga estudyante para bukas kasi Lunes na. Nag-advance na lang po silang bumiyahe. Kaya ganun. Iwan ko po kung anong oras po kami makakasakay. Oh my gosh. Sana meron pong dumaan na multicab para Danau. Okay na po yun. Pero wala na ngayong ganitong oras kasi na po, garahe na sila. Ayan, pabugo Bugo City, kulang yung pasayeros. Papauwi naman yan, papauwi. Pati si Papa Beach standing. Paghihintayan pa naman po yung kinainisan niya po yung naghihintay ng matagal. Punuan talaga. Siguro mga na po yung dumaan na bus, mga 7 po. Punuan. Sakay, sabi nila dito sakay. Alas 9 na po guys, nandito na po kami sa bus, pero standing position. Ayan, nandito po kami sa bus stop. Dito po kami sa bus stop. Yan, nakasangat na po namin, nakasakay po or nakasabay namin si Monit Lim, yung makeup artist ni La Cresley. Nagtatanong po siya kung si Jing din umuwi. Sabi ko, hindi alam ni Jing na umuwi po kami. Yan, basta po kami dito. Kasi yung iba sumiar. Dito lang po kami sa may pintuan. Si Sansan po yung nakapwisto dito. Kasi punuan na. Kung nakapwisto si Papa Beach sa kapasitan, si Sansan nakatayo. At ayan guys, dito na po kami sa barko, papuntang barko. Alas 10:20 na po. Nakahabol din.
super sakripisyado po yung pagsakay namin ng bus. Higit magdadalawang oras po yung pag-aantay namin. Nasa barko na po kami guys. Ayan, marami yung pasaheros. Saktong-sakto lang po guys yung pagdating namin dito. Hindi na po mahabang oras yung hihintay namin para lumarga po or umandar yung barko, yung birds. At saka iba po yung birds na nasakyan namin nung umuwi kami ng Tacloban nila. May timang nakasama po si Paul at saka si Pinsoy at Sia. Iba po, hindi po yung bagong gawa na birds. Yung luma po ito, yung luma. Yan, yung bata, maganda po yung pagkahiga niya doon sa ilalim ng upuan. Ako mamaya dito tayo pipisto. Dito, mag-ano po tayo dito, magbabanig. Nakasama din si Papa Beats. Nagbabagulbol na po kasi ang haba ng oras po nang hinintay namin ng series doon sa munisipyo. Magigit 2 oras po. Makasakay po kami. Pumunta kami doon ng munisipyo mga 7:45. Nakasakay na po kami is 9:45. Tapos yun, dumating kami dito. Nag-stop over pa. Dumating po kami dito. Alas 10:30 na po. So ayan, sa wakas nandito na po kami sa birds. Nihintay na lang po namin yung pag-alis. Yan si Sansan. Nakasama din. Ewan ko kung ano na po yung nangyayari dun sa mga naiwan namin. Kasi nagiinuman yun pag-alis. Baka siguro nag-ano pa sila, nagkakasiyahan kasi pag-alis namin is nakantahan. Buti na lang hindi namin po isinamasip yung pag-uwi dahil talagang hindi kami makakasakay. As in, punuan talaga yung bus. Iwan ko na lang. Si Papa Bits sa upo na lang sa may hagdanan. Umupo siya kasi pagtingin po niya ng short niya is na nasa tuhod ko na yun buti na lang may cycling pants o kung wala ay sos yung pantiyo kay Buslot kita ang diamond. Sobrang siksikan kasi standing position, tapos siyempre kumakapit, umawak po sa upuan. Pagtingin ni Papa Bits, yung short niya is nasa tuhod na po. Yung ginawa po niya, parang nagpaano lang siya, nagpadulas diretso sa ubo. Sabi niya, sige, sama pa muro. Wala ko sa kanya, hindi nagpa. Hindi na. Ang aming karanasan sa pagsama. Ang karanasan daw ko. Yung karanasan daw niya sa pagsama. Imbis na iinis tayo, ngayon nawala. Si Sansan yung kawawa kasi nasa talaga siya, nasa pintuan. Isang mali lang ng stepping, hulog na siya. Kaya kumakapit po siya ng mabuti. Yun na si Papa Bits kayo kasi dumidi pa po siya, pagkapit dumidi pa. Pagtingin niya po, yung shirt niya talaga is nasa tuhod na. Nakita po ni Munit, parang umano na lang si Munit, yung nakasabay namin na makeup artist ng mga candidates, na kahit sino pong mga candidates or mga participant po sa yung sumasali sa mga pageant. Ngayon papunta siya po ng
liluan, late na daw siya. May beauty queen na aanuhan niya, aatinan. Late na talaga kasi buti nga nakita niya kami dahil doon daw siya nag-aantay ng series sa iskina ng Gabriel, sa may Gabriel, at saka nagpalakad-lakad po siya, nakita po niya ako. Sabi niya, "Mi, saan ka punta?" Sabi ko, "Patakloban po ako." "Sasakay kayo ng series?" "Opo." Ako puno kanina, puno ako. Nag-ano daw siya, naglakad-lakad papunta sa may munisipyo kasi punuan. Sabi ko, "Oo nga, punuan yung mga bus." Biruin nyo, yung pang-10 na bus po, yung nasakyan po namin. Pinilit na lang namin po na makasakay kasi maano na po kami, mahuhuli. Baka hindi na kami makasakay ng bus kung maghintay pa. Mahuli po kami dito sa dry dock. Na yun, si Papa Bits. Yung ako sa kanya, may paha po siya, hindi nagpaha. Na yun, yung kinain namin na litson, wala na. Tunaw na. Masigit yung kasi nabusag ko kanina. Anong Ilang oras na? Oo, Nagtambal ako doon na nakatayo sa na, buwan. nakatayo. Yan po yung primero or unang-una po niya na anuhan na yung maghihintay, yung parang nababagot siya, yung pinaghihintay siya ng matagal. Ngayon lang naman po nangyari ito. Uwi namin ng Tacloban, ngayon lang po kami na nagkaganoon na ma-stranded ng napakahabang oras na nangangano na yung tuhod namin sa katatayo. Nasunod, pag uwi namin, tatalihan ko ng istro na. Sa mamaya may chicks yan sa harapan. Diyan ba na tsambahan na nahulog ang chicks. Oh my gosh. Maiinis, matatawa ka po sa nangyari sa amin ng biyahe. Papunta pa lang dito sa dry dock. Oh my gosh. Bukas pa ito. Ano pa yung bibiyahin namin? Bukas pa kami ng umaga. Ayan. Alas 10:45 na po. Nag-unload na po ng mga sasakyan. Pag alas 11, aalis na po yung barko. Ayan. Papaalis na po kami. Papuntang Isabel pa lang. So, darating kami doon sa Isabel is mga alas 3 ng madaling araw. Yung oras ko is 5 minutos para alas 11. Umuusad na po kami. Ayan. Umiikot po yung birds. Umiikot.
housemate sa bahay. Bali yung may iwan na lang bukas kung matuloy sila Ronald pagalis papuntang trabaho niya. So si Christian na lang tsaka yung mga bata. Hindi ko alam kung mga ilang araw po kami sa Tacloban. Pero hindi po kami magtatagal dahil maglaklase na po. Si Sansan, June 3 pa naman. June 3, ano pa lang po ngayon? 24, bukas 25 na. So thank you sa pinsan ko na pinawi talaga niya. Naramdaman ko po na kinakailangan po ako nila. Kasi kahapon pa daw ako hinahanap. Nandun ako sa bahay. So kaninang umaga talaga tinawagan ako ng bunso namin. So ayun, nakausap ko yung pinsan ko. Sabi niya, pag-desisyon agad. Wag yung sabi-sabi na walang pamasahe. Pag-desisyon agad, padadala kita ng pamasahe. Sabi ko nga, yun. Di ba pwedeng ako lang, sige, isama mo ko nun si Manovitz. Kasi ano po niya si Manovitz, close din. Tapos sabi ko, tatlo po kami. Sige, walang problema. So ayun, yung target ko na isama si Ronald. Hindi naman po sumama kasi may trabaho ka pala siya bukas. So si Sansan po yung pinalit niya. So ayun, walang mag-aasikaso doon sa tatlo kasi nagiinuman pa yun. Pero chinachat ko ngayon, minomonitor din ni Mama Wanin. Oh my gosh. Alas 12:30 na po ng madaling araw. Masabing madaling araw na kasi umaga na. 12 AM. Alas 12:30. Tingnan nyo yung kurma natin. Yan. Yung kurma natin. Imbis na tayo yung mahiga. Si Sansan po yung nahiga. Yan. Tingnan nyo. Siya po yung nahiga. Si Papa Pits. Palit sila ng upuan. Palit sila ng upuan. Tapos ayan, tingnan nyo yung mga kasayans. Nagsisipag-ligan. Yung iba is nandun na sa ilalim na upuan. Iwan ko. Hindi naman ako inaantok. Pinukpan ko na ano pa yung iniinom na medisina para pagpawala ng hilo. Bunamin ba yun? Agoy. Nawala tuloy yung pag-ano natin, pagkantok. Si Sansan na lang po yung nahiga. Ayan. Tapos si Papa Bits tutulog yan kahit nakaupo. Pati dito sa likod ko no. Ayan. Naalo na po yung bag niya. Ay, ang tubig pala. Pati dito sa likod, nagsisipagtulugan na po. Nawala naman yung antok natin. Nasa gitna na po kami ng karagatan. Mga ano pa, yung hintayin natin. Mga 2 oras pa. Kasi pagdating namin talaga sa Isabilis, alas 3.
uuwi kami. Kahit si Ching hindi alam na uuwi kami, magugulat na lang po yun kung makita niya po yung vlog ko or kung mag-live po ako mamaya, medyo ano na po yung magliwanag na. Magugulat na lang yun na nandun na po kami sa Tacloban. Tapos si May Timang hindi rin po alam na makakauwi po ako. Kasi nag-chat-chat po kami, sabi niya, kasi nag-ano po kami, nag-usap nung pag-uwi namin sa Tacloban, sabi ko, balik tayo, mamimista. So, chinat po ako niya kagabi, umuwi, sabi ko, parang hindi May Timang kasi kulang sa budget. Sabi ko, ikaw, uwi ka, sabi niya sa June pa. Sige, ikaw na lang po yung uwi. At saka hindi ko naman talaga alam na makakauwi po ako, tapos kasama ko si Papa Vince, pati si Sansan. Yung pinsan ko talaga nagdesisyon na umuwi ako. Kasi buong pamilya ko umuwi, sabi niya, nandun daw sila sa Tacloban, tapos ako daw yung wala. Sabi niya, magdesisyon. Huwag mong sabihin, wala, magdesisyon ka agad. Sabi ko, wala akong pamasahe. Yan, sabi niya, sige, sabi niya, ganyan. Magsabi ka agad. Sige ko, no, uwi ka ngayon. Sabi ko, sige. So yun, nagpachikas po siya ng pamasahe namin. Doon po siya nagpachikas kay Tito Luz. Kasi nandun na po siya sa bahay. As in, nandun talaga siya sa bahay umaga pa, siguro po mga alas 6 pala, ang alas 6 pa nun, dahil tumawag po siya, parang nahihiga pa ako, hindi pa ako bumabangon. So ayan, bumangon ako, naglinis ng bahay, naglaba. Pwede naman kami umalis kanina ng tanghali, pero yun, iniisip ko pa yung mga bata, may birthday sa kabila, walang mag-asikaso, walang araw lang naman sila mag-bis, maghahanap ng ano nila, inasikaso ko muna, tapos yun kami din, naka-birthday po kami, nakapanihapon po kami doon, alasing ko po yung ano nila, nag-ano lang po ako doon sa bahay, nagsaing lang po ako ng kunti, ng magutom yung mga bata, meron naman po silang stock doon na ulamin, ang ano lang po nun, kasi kasama namin si Sansan, wala po magluluto, iwan ko nun. Pero si Christian, mapupursige yung pagluto. Kasi may bisita sila. Sabi ko naman, nakikisabay naman kayo. Pag umalis talaga ako ng Tacloban, sumasabay kayo. Parang naano ko yung isipan ko. Umalis na nga tayo. Yung isip ko is nandun kasama sa bahay. Kasi malilit pa yun. Hindi pa kaya nilang mag-ano. Iwan ko lang yun kay Mama Walin. Kasi Mama Walin na lang po yung bahala nun. Mag-monitor. At ayan na nga guys, alas 3:20 na po, nandito na po kami sa Isabel. Bababaan na po kami ng car ko. Saan? Kapit to, pabits. Alas 3:25.
Nasa van na po kami. Tsamba si Sansan nakapronsit. Alas 4:20 na po yung oras guys. Nandito na po kami sa Robinson's Terminal ng Ormox. So ayan, ito po yung sasakyan namin na bus para Tacloban. Si Papa Bits saka si Sansan is nandun pa bumibili ng kape. Kumukulo na po yung sikmura namin. Alam nyo naman na kumain kami doon lang sa birthday, mga alas 5 yung oras. Hindi na po kami kumain sa bahay kasi papaalis na po kami. Pag umalis po yung bus ngayon, sabi 5 minutes is makakaano na po tayo. Rating po kami ng Tacloban ng medyo maaga pa. Ayan, naghahanap sila ng kape. Si Papa Bits at saka si Sansan. Na na po yan si Papa Bits sa kalalakad. Napapagod. Sabi ko sa kanya, yan po yung biyahedor. Kaya magtiis ka. Gusto mong sumama? Di. Magtiis ka sa kapaguran. Na yun nga lang, natatawa po kami nandun kami sa sa Katmon pa na naka-standing position sa series. Ayan, kape muna kami guys, kape. Nandito pala yung tinda ng kape. Tara, lalarga na po, lalarga. Kapti-kapti tilat sukli. Dito na kami nakapagkape sa bus. Energy yung sa kanya. Maliwanag na po yung umaga. Yan. Ano na po kami na biyahe. Mga 9 hours na po yung biyahe namin mula Katmon. Bitukang manok na po kami na bandok na daan. Limon siguro ito. Pag bitukang manok yung kalsada. Paliko-liko. Nakakahilo. Nasa Limon na po kami na lugar. Yan. Alas 5:28 na po yung oras. Tsaka mayroong sumakay po na parang taho. Yan. Taho. Ayan, dadaanan na po namin yung Palo Cathedral. Medyo malapit-lapit na po kami sa Robinson Terminal. Mag-alas 6 na po ng umaga. Nakababa na po kami ng bus. Ayan, nandito po kami sa Robinson ng Marasbaras. Tsaka maglalakad po kami papuntang Coca-Cola. Doon po kami sasakay sa Coca-Cola. Yan, malapit naman po yung Coca-Cola. Sasakay po kami para manlurip. Exercise, maglalakad. Ano pa hindi ni David? Tadi? Ha? Ano pa ini ya? Bakante? Kuan ini yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Si Papa Bits, tatawid pa lang siya. Nagrereklamo si Sansan kasi ano daw nakasama si Papa Bits. Kailangan bantayan. Kada mo pat auto, tumabok makwa niya. At nandito na po kami sa Rotunda San Jose. Magano po kami ng masasakyan namin, pedicab or sidecar. Kasi kung dito kami sumakay sa bus terminal ng Robinson, Marasbaras, Pacquiao, 200. Samantala dito, ayan, naglakad kami, sumakay kami ng jeep San Jose. Tag 15 po yung pamasahe. Dito naman, ito man, pedicab po. Ayan, may manlorip. Nakasakay din. At ayan, nandito na po kami sa likod nila, Mama Pix. Walang may kaalam-alam. Siguro mga tulog pa. Dahil tahimik pa yung mga bahay. Yan, tingnan nyo. Mapay nga aga. Kapi. Kapi. Kapi daw. May pikit pa si Kuan. So yan, dito na po kami. Yan. Dito lang muna kami sa sa bahay ng kapatid ko dahil surprise. Tulog pa yung mga tao sa bahay. Ginsig ng pera nga. Ginutom si Sansan. Ayan. Bye muna guys. Nandito na po kami sa Manlorip. Update na lang tayo mamaya. So yan. Thank you for watching po.